Sa baryo po namin sa Mindanao, maraming naglabas ang mga kwentong aswang noong araw. May mga hindi naniniwala, pero may ilan naman pong nakaranas po talaga mismo. Kaya naniniwala po sila sa mga nilalang na tinatawag nga po nating aswang. Isa na nga po ako doon, kaya heto at nagpadala po ako ng kwento sa inyo. Tinatawag po ako sa amin bilang Isko. Tunay na palayaw ko po yan kahit ang layo naman po talaga dyan yung totoo kong pangalan. Yung mga tao po noon sa baryo po namin karamihan po mahihirap. Yung bahay po namin yung medyo matibay na po noon. Doon nga po sa aming sityo. Dahil sementado na po kahit hindi naman po kalakihan. Ito rin po yung mga panahon kung saan po kalat na kalat talaga ang kwentong may kinalaman po sa mga aswang. Kaya napansin ko po talaga noon na nagkukumpuni po ng mga bahay ang mga kababaryo ko doon po sa sityo po namin. Dahil marami nga pong mga usapan noon na meron daw mga gumagalang aswang. Inaayos po nila yung mga sira-sira pong pinto at ang iba pa para makapaniguro na rin po. Pero hanggang doon lang po yon at hindi naman po umaabot sa punto na nagbabantay po talaga sila kapag gabi. Hanggang isang araw po noon, merong nakakabiglang balita na gumulat po sa amin at sa sityo po namin. Meron pong natagpuang bangkay malapit lang po doon sa ilog. Mga ilang metro lang po yung bangkay doon sa kinalalagyan po ng bahay namin. Napabangon po ako noon sa pagkakahiga nang marinig ko nga po na meron nga raw pong natagpo ang bangkay. Sabay po kami noon ng tatay ko na napatakbo po doon sa lugar. Bangkay po yun ng lalaki na hindi po namin kilala. Walang kahit sino po doon sa baryo namin na nakakakilala po doon sa lalaki. Kaya naisip po namin agad na baka tinapon lang doon sa lugar namin pagkatapos itong patayin. Pero dahil nga po sa kanyang sugat, may iilang kababaryo rin po na nagsasabi na mukhang hindi raw po gawa ng tao yung pagpatay po doon sa lalaki. Yung katawan po kasi nito meron pong mga kalmot. Meron po sa braso at meron din sa mga binte. Mukhang yung sugat po nito sa kanyang tiyan, yung kanyang ikinamatay. Maari naman po na sinaksak. Pero hindi po namin maipaliwanag yung mga kalmot. Nung kinuha na po ng mga otoridad yung katawan, napansin po nila na parang kinuha na rin daw po yung lamang loob po nun. Kaya maari rin daw talaga nagawa ng hayop yon. Ngunit sa tinagal-tagal po namin doon sa lugar po na yon, wala naman po kaming napapansing mababangis po na hayop doon po sa lugar po namin na maari pong gumawa nun. At bukod po doon sa mga kalmot, niwala man lang pong mga marka po ng kagat o anuman po na magpapahiwatig na hayop nga po yung may gawa. Kaya mas marami talagang nagsasabi noon na baka aswang raw po yung may gawa. Lalo na at meron nga pong mga kalmot dahil baka nanlaban daw po yung lalaki. Mas lalo po kaming nagulat nang malaman po naming taga doon din po sa probinsya namin ang lalaki na yon, ngunit taga ibang barangay lang. Hanggang doon lang po yung nalaman namin noon dahil pagkatapos nga pong magtanong-tanong ng mga otoridad sa mga residente po ng baryo, hindi na rin po bumalik doon ang mga ito. Isa pa, hindi naman din po yun ang unang pagkakataon na meron pong natagpo ang bangkay sa lugar po namin noon. Medyo kakaiba nga lang po itong bangkay ng lalaki. Kaya naididikit po yon na gawa nga po ng aswang. Ayon pa po sa iba, meron na raw na dinampot at ikinulong sa nangyaring krimen na yon pagkatapos ng investigasyon. Ngunit meron din pong nagsasabi noon na itinago lang daw sa mga tao na meron talagang aswang sa lugar namin. Siyempre, hindi po namin alam kung alin doon ang totoo. Hanggang isang gabi po, umuwi po yung lolo at yung tatay ko na meron nga pong alam na mga bagong detalye. Habang nagiinuman daw po sila doon sa kabilang sityo,
Dahil meron nga pong okasyon doon, kasama daw nila sa mesa si Lolo Fredo, yung kababaryo din po namin na noon ay medyo nakainom na raw. At iginigiit daw po nito na nakita ng kanyang dalawang mata ang nangyari doon sa lalaki at hindi daw talaga tao kundi aswang yung may gawa nun sa lalaking yon. Ayon pa raw dito, totoo raw na wala yung ibang lamang loob ng lalaki dahil yun daw yung kinain ng aswang. Yun daw ang dahilan kung bakit ganon yung sugat ng lalaking natagpuan. Parang kamay lang daw na may matutulis na mga kuko ang ginamit doon at dinukot yung lamang loob na pilit daw itinatanggi ng mga otoridad. Kahit ayon pa sa matanda, ay hindi naman daw talaga tao o hayop ang may gawa kundi aswang. Kahit daw nung tinanong siya ng mga otoridad, yun din daw ang kanyang sinabi. Pero tinawag pa raw siyang nababaliw ng mga ito nung nagpunta ang mga ito para magtanong-tanong sa mga residente. Kaya hindi na lang daw siya nagpumilit sa kung ano man ang kanyang nakita. Binalaan daw siyang wag nang magkalat ng ganong klaseng kwento, kaya nanahimik na lang daw siya. Pero ayon pa kay Lolo Fredo, nagbalik daw sa anyong tao yung hayop na kanyang nakita. Kaya sigurado raw siyang aswang yon. Nasaan yung tao daw yon habang nakadapa doon sa bangkay at merong nilalantakan na malamang yung lamang loob daw ng lalaki. At ayon pa sa kanya, pagkatapos daw po ng aswang sa kanyang pagkain ay tumakbo raw agad ito palayo habang walang kahit anong saplot. Lalaki daw po yun pero hindi po niya nakita ang mukha. Sinundan pa raw niya ng tingin yon, pero napakabilis daw po nung naglaho. Na ayon pa daw sa matanda, ay nagpalit daw ulit ng anyo bilang isang hayop noong nagsuot na yon sa may damuhan. May mga taga-ibang sityo daw noon na halatang pasimpleng nakikinig sa mga sinabi ng kababaryo naming si Lolo Fredo. Kaya pinatahimik raw siya ng lolo ko. Lalo at baka magdulot pa yun ng takot sa iba. At baka mapahamak pa nga si Lolo Fredo. Bago pa malasing sila tatay at si lolo, sinama na raw nila pauwi si Lolo Fredo. At doon ay masinsina nilang tinanong ang tungkol doon sa kanyang mga sinabi, pero pinanindigan daw talaga nito ang kanyang mga sinabi. Kinabukasan po noon, abay kumalat na po agad yung mga usapan tungkol doon sa sinabi ni Lolo Fredo. Hati po yung naging opinyon noon ng mga kababaryo namin. Meron pong nagsabi noon, Sir Dan, na baliw na raw siguro ang matandang si Fredo. Pero may iilan din po na kinampihan po yung matanda. At mukhang totoo nga raw po yung kanyang mga pinagsasabi. Siyempre, kahit kumalat na po yun, wala na pong pumupunta doong otoridad na parang tapos na nga po yung kanilang ginawang investigasyon. Lalo at kahit ilang ulit daw sinabi ni Lolo Fredo sa mga ito na nakita nga niyang aswang yung may gawa, hindi raw naniwala ang mga ito. Malapit na kaibigan ni Lolo si Lolo Fredo. At nag-iisa na lang din po ito sa kanyang buhay. Kaya madalas po itong pumunta sa bahay po namin. Hindi naman po namin nakalain na ang ginawa po niyang pagsabi ng kanyang nakita ay magkakaroon pala ng epekto sa kanya. Isang gabi po, mga 1 linggo na po yung nakalipas. Ako na lang po at yung lolo ko yung gising po noon. At nakarinig nga po kami ng sigaw. Bandang 9:00 pa lang po yon. Pero noong araw po kasi, maaga pong natutulog ang mga tao, lalo at wala pa nga pong kuryente noon sa baryo namin. Nagkatinginan po kami ni Lolo noon, pero dahil hindi naman po nasundan agad yon, ay binaliwala na lang po namin yon. Ilang sandali pa po, yung akala po naming wala lang. Habang umiinom po ako ng tubig sa may kusina, muli nga pong nakarinig ako ng pagsigaw. Medyo malakas na po yon, na parang ang lapit lang po. At sobrang pamilyar po ng boses. Pagbalik ko po sa may sala, kung saan ko po iniwan si Lolo, na nag-aayos po ng kanyang mga damit, naabutan ko na po itong nagmamadaling lumabas, na meron pong dalang baril.
Meron po kasing baril si Lolo na iniingat-ingatan pa po niya dahil madalas nga po niyang dalhin yon kapag umaalis po ito ng gabi. Lalo kapag pupunta po siya sa kabilang barangay. Sinabihan po niya ako noon na wag daw po akong lalabas dahil sigurado daw na boses daw po ni Lolo Fredo ang kanyang narinig. Pero syempre bilang binata na rin po noon, hindi ko po napigilan. At sumunod nga po ako nung tumakbo na po yung lolo ko. Isa pa, wala pong dalang ilaw si Lolo. Kaya mabilis ko pong dinampot ang flashlight bago po ako sumunod. Naabutan ko agad si Lolo noon dahil mas mabilis nga po akong tumakbo kaysa sa kanya. At nung tinutok ko po yung ilaw, doon po sa may maliit po na palayan kung saan po nanggagaling ang aming naririnig na sigaw. Nailawan po namin si Lolo Fredo noon. Sa gitna po mismo ng maliit na palayan na dinudumog po ng isang kakaibang nilalang. Maitim po yon at yung nakakatawag pansin po ay yung mapulang mata po nun. Lalo po nang tamaan po yun ng ilaw. Kaya nung makita po agad ng lolo ko ay walang pag-aalinlangan po niyang pinutukan yon. Lalo at kahit nasa itaas po yun, habang dinudumog po nito si Lolo Fredo, ay sanay naman pong humawak ng baril yung lolo ko. Pero aaminin ko pong medyo delikado po yung kanyang ginawa. Dahil nga po, konting pagkakamali lang po niya at kung nagpalit po ng posisyon, si Lolo Fredo at yung aswang. Baka si Lolo Fredo po yung kanyang tinamaan. Tinamaan po kasi ni Lolo yung aswang sa may bandang hita. Kitang-kita ko pong bahagya po yung ininda ng aswang nung pinutukan nga po siya ni Lolo. Nang mangyari po yun, agad po nitong binatawan si Lolo Fredo. At mabilis po itong tumakbo, palabas nga po ng palayan. Patawid po doon sa may daan. At nung tumalon po yun sa kabilang bahagi po ng daan, naging isang hayop po yun. Parang pusa po pero napakabilis po. Na halos hindi po ako makapaniwala sa nakita ko. Kahit nga po yung lolo ko natigilan po noon. At hindi na po ito nakapagpaputok pa muli. Nang makita po niyang ganun po kabilis yon. At nagpalit pa nga po ng anyo. Parang natulala rin po yung lolo ko eh. Nung tignan na po namin si Lolo Fredo, may hawak din po pala itong kutsilyo. Napilit po niyang pinoprotektahan ng kanyang sarili gamit yon. Kaya hindi po siya agad napuruhan ng aswang. Ang sabi po ni Lolo Fredo, kilala daw po siya ng aswang na yon. At tinawag pa nga raw siya sa kanyang pangalan. Pero dahil sobrang nakakatakot na raw ng mukha nito, hindi na raw namukhaan pa ni Lolo Fredo. Puno po siya ng putik noon. Pero nung hinugasan po niya yon, meron po siyang mga kalmot at meron din pong mga galos. Papunta daw po pala sana siya sa bahay namin dahil hihiramin daw po sana nito yung baril po ni Lolo. Lalo at masama na raw ang kanyang kutob ng gabing yon dahil kumalat nga sa baryo ang kanyang mga pinagsasabi na alam niyang posible siyang punteriyahin ng aswang na yon. Kung sino man po yung umatake sa kanya, malamang yun din po yung pumatay doon po sa natagpo ang bangkay. Yung bahay po noon ni Lolo Fredo, nagbayanihan lang po ang mga kababaryo namin para ilipat po yon doon po mismo sa tabi ng bahay namin. Ngunit hindi na po kami nagbigay pa ng detalye sa mga nangyari para iwas na po sa gulo. Lalo at pinag-initan na nga po yung matanda. Hindi po talaga namin nalaman noon kung sino nga ba yung aswang. Basta't ang alam lang po namin ay maaaring kababaryo din po talaga namin yon. Hanggang dito na lang po siguro itong kwento ko na ito. At maraming salamat po sa inyo. Binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw. Nagpapasalamat po ako kung sakaling mapili po ninyo itong kwento ko. Sinulat ko po ito mula pa dito sa isang baryo na sakop ng Zamboanga. Sa katunayan, karanasan talaga ito nang yumao ko ng lolo. Naitago na lang natin
sa pangalang Lolo Erning. Noong kabataan ko po, makailang ulit po niya itong naikwento sa amin. At sa totoo lang, lagi rin daw niyang naikukwento sa mga magulang ko. Nangyari daw po ito taong 1971. Bagong panganak lang daw po noon yung lola ko sa panganay po nila na wala nga pong iba kundi yung tatay ko. Ito pong si Lolo Erning, tatay po ng tatay ko. Yun na nga po. Sanggol pa lang daw yung tatay ko noon. Kaya todo kayo daw si Lolo. Lalo at bagong simula nga rin lang sila sa kanilang buhay. Nagtatrabaho po yung lolo ko noon sa isang koprahan ng nyog tuwing Lunes hanggang Biyernes. Kapag Sabado naman daw at Linggo, nagtitinda yung lolo ko doon sa sabungan na malapit lang din sa amin. Kung ano-ano lang din daw. Sigarilyo, candy at kung ano-ano pa. Para lang may pandagdag kita. Sinisigurado naman daw ni lolo na makauwi siya agad bago pa lumalim ang gabi. At madalas nga raw, umuwi na raw siya kahit bago pa magdilim. Siyempre, panganay nila ang tatay ko. Kaya hindi rin niya pwedeng hayaan na lang si Lola na mag-isa sa kanilang bahay, lalo na nga sa gabi. Alam naman daw ni Lolo noon na delikado talaga, lalo at madalas rin daw mapabalitang merong mga batang inaaswang o may kung sino mang hinahabol o inaatake ng aswang. Mas madalas pa nga raw yung mga ganun noon kung ikukumpara sa panahon ngayon. Isang umaga, habang nagkakape daw po si Lolo, napadungaw ito doon sa bintana ng kwarto nila. Pagdungaw daw po niya, napansin niyang merong mga bakas ng paa ng hayop doon banda. Parang paa daw ng baboy na medyo nagtaka agad si Lolo dahil una, wala naman silang alagang baboy. At pangalawa, wala naman silang napapansing hayop na pag-alagala doon banda mula nung doon sila nagtayo ng bahay. Medyo maputik sa likod ng bahay dahil ilang araw na ring umuulan daw noon. May silong po yung bahay nila Lolo. Yung tipong merong espasyo na nilalagyan pa ng kahoy panggatong. Sa pagtataka ni Lolo, lumabas po siya ng bahay at tinignan po niya doon sa likod. Doon na po nito napansin na sa dingding ng bahay, meron daw mga putik. Sa pagkakataong yon, medyo mas nakakapagtaka na yung mga bakas. Dahil mukha na raw yung paa ng tao. At paakyat yon hanggang doon sa itaas. Ayaw ni Lolo na mag-isip agad ng malala. Kaya naisip po niya na baka may sumubok lang na magnakaw sa kanila. Pero wala naman ding nawawala sa mga gamit nila. Gumamit nga po si Lolo ng hagdan at tinignan niya talaga sa itaas. At doon po nito nakita sa pinakaitaas po na kawayan na meron naman pong bakas ng 2 kamay. Putik din po yon pero yung bakas po ay 2 kamay naman na parang kumapit po doon sa pinakaitaas ng dingding ang kung sino mang nagmamayari ng kamay na iyon. Sakto din po yon sa mga bakas po ng paa sa dingding na parang kung titignan daw ng mabuti, parang sumilip lang doon ang nilalang o ang taong may gawa nun. Bago lang daw yung putik na hindi pa ganun katuyo. Kaya alam ni Lolo na nung isang gabi lang din yon. Yun daw talaga ang kanyang kutob, na merong sumilip doon habang mahimbing silang natutulog. Hindi para magnakaw, kundi para mga aswang. Nung gabi daw po kasi na yon, iyak daw ng iyak ang anak nila, na yung tatay ko nga po. Iyak daw ito ng iyak at maya-maya daw na nagigising sa kanyang pagtulog. Ang kutob ni Lolo, baka wala na raw pala silang kamalay-malay at inaaswang na yung bata. Nilinis lang po ni Lolo ang mga bakas na yon at pagkatapos po ay nagkabit daw siya ng asin at dinikdik na bawang doon sa dingding. Nilagay lang daw niya sa maliit na supot at tinali at sinabit doon para lang maitaboy
Kung totoo nga po na meron ngang nangangaswang sa kanilang bagong panganak na sanggol. Yung bintana rin daw, sinabitan din daw nila ng asin at bawang. Naniniguro lang din yung lolo ko. Ngunit kinabukasan daw, nagsimula raw lagnatin ang kanilang anak. Dinala po agad nila sa doktor at medyo bumuti naman ang pakiramdam ng bata. Pero pagsapit daw po ng dilim, biglang iyak na naman ang iyak at nilalagnat po ulit. Nagsabi na raw si lolo noon na baka hindi talaga doktor ang kailangan ng kanilang anak, kundi albularyo. Dahil sa tuwing umiiyak daw po yung sanggol, parang labis daw po talaga itong nasasaktan, na talagang kikilabutan ka raw kapag pinagmamasdan mo yung bata. Habang iyak ng iyak ang bata, lumabas na raw po ng bahay si lolo at nagsiga. Yung pinakamalapit na bahay sa kanila ay medyo malayo-layo pa raw sa kanila, kaya alam ni lolo na kailangan talagang may gawin siya, lalo at wala siyang ibang maaasahan. Marami raw bayabas sa paligid ng bahay nila lolo, kaya binali daw niya ang ilang maliliit na sanga at nagsiga siya gamit yon. Binudburan pa niya ng kaunting asin at nilagyan din niya ng kamangyan. Hindi ko alam kung merong nakakaalam niyan sa inyo. Sa may harap ng bahay niya ginawa yon. Pero hindi pa rin daw tumatahan yung bata, kaya kumuha si lolo ng lumang kaldero at nilagyan niya iyon ng baga. Sabay nilagyan ulit ng dahon ng bayabas at binudburan nga po ng asin. Habang umuusok daw po yon, nilibot yon ni lolo sa kanilang bahay. Turo lang din daw yon sa kanya ng kanyang nanay. Kailangan mo raw umikot ng 7 ulit sa bahay habang pinapausok yon para maitaboy ang kung anumang nasa paligid. May kasama daw po yung dasal, pero ang problema, nakalimutan raw po ni lolo yung dasal. Kaya ang ginawa niya, nag-ikot pa rin siya sa bahay habang nagdadasal pa rin daw ng ama namin. Habang ginagawa daw po yun ni lolo, napansin niyang naglilipara ng mga ibon doon sa likod ng bahay. Parang natakot daw yung mga ito, o baka merong bumulabog sa kanila. Nakumpleto naman ni lolo yung pag-ikot at sakto daw talaga na nung matapos niya yon, tumahan nga sa kanyang pag-iyak ang kanilang anak. Akala ni lolo, nilubayan na sila ng kung anumang aswang na nasa paligid, kaya pumasok na raw siya sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa nga raw lumipas ang 1 oras, bigla-bigla na lang daw na parang may naglalakad na kung anong mabigat doon sa bubong ng kanilang bahay na gawa lang nga po sa pawid. Sa may kusina daw po nagsimula yon at marahan daw na papunta sa kwarto. Tulog na raw po yung sanggol noon, pero gising pa po yung lola ko at yung lolo ko. Nakatingala lang daw sila habang marahang gumagapang doon sa tapat ng kanilang kinalalagyan ang kung anumang nasa bubong, hanggang tumigil daw talaga yon sa itaas lang mismo ng kwarto kung saan sila nakahiga. Bumangon na raw yung lolo ko noon at kinuha ang kanyang tanso na patalim. Lalabas daw po sana ito, pero dahil takot na takot si lola, ay pinipigilan po siya nito. Habang nangyayari yon, napansin daw po ni lolo na parang marahan ng hinahawi nung nasa bubong yung mga pawid. Imagine po hindi naman po ganon kataas yung bubong nila lolo, kaya naririnig talaga nila ng malakas ang gumagapang po doon sa kanilang bubong. Habang nangyayari yon, mabilis raw pong tinanggal ni lolo ang walis tingting doon sa dulo ng ginagamit nilang pangtanggal ng agiw. At dahil mahaba nga po yung hawakan nun, nagawa po sa putol na kawayan, tinali po ni lolo sa dulo nun ang tanso na patalim. Nung naitali na raw po ni lolo, kitang kita daw mismo nila ni lola na doon sa hinahawing pawid, may sumilip daw po doon na isang nilalang na pulang-pula yung mga mata
At yung kamay daw nun na lumulusot na sa hinawi niyang pawid. Napakahaba raw po ng mga kuko. Napasigaw daw po yung lola ko noon. At dahil daw po doon, parang mas naging agresibo daw po yon. Na parang pilit na punong tinatanggal ang pawid. Para daw po siguro tuluyan ang makapasok. Sa galit po ni lolo, na parang sa pilitan na ngang pumapasok yung aswang po na iyon. Yung hawak niyang putol na kawayan na may tinaling tansong patalim sa dulo. Ginamit daw ni lolo para tusukin ang nasa itaas ng bubong. Buong lakas daw na ginawa yun ni lolo, na wala na siyang pakialam. Kahit magkanda butas-butas na raw yung kanilang bubong. Sigaw daw ng tulong noon si lola, habang nangyayari ang lahat ng iyon. Kung saan daw banda pumupunta yung nilalang, doon din daw na parte pinagtutusok ni lolo. Habang ginagawa daw po niya iyon, naririnig daw po niya, Sir Dan, ang sigaw sa itaas na parang nasasaktan daw ang aswang sa kanyang ginagawa. Kaya alam po ni lolo noon na nagawa niyang tamaan ang aswang na iyon. At alam niyang masasaktan talaga yon, lalo at ansungan na patalim ang kanyang ginamit. Hanggang sa bigla na lang daw nilang narinig na parang may tumalon pa ibaba at tumakbo palayo sa kanilang bahay. Mabigat daw na bagay yon na malabong isa lang hayop. Nang mangyari na po yon, napansin daw po ni lolo na may bahid ng dugo yung kanyang patalim. Galit na galit daw po si lolo noon, na pagkatapos niyang marinig ang pagtakbo, ay hindi na raw siya napigilan ni lola at lumabas raw po ito. Sigaw raw po siya ng sigaw, na pinaghahamon niya po yung aswang na yon. Hanggang sa pumunta na nga po roon ang pinakamalapit po na bahay sa kanila, dahil narinig daw nila ang mga pagsigaw. Maging sila daw po saksi po doon sa dugo sa patalim ni lolo. Nung tignan daw nila sa itaas ng bubong, may mga bahid rin daw po ng dugo doon. Ngunit wala naman po silang nakitang kahit ano sa paligid. Mukhang nagawa nga pong makatakas nun. Pero isang araw lang daw po yung nakalipas, nabalitaan po nila na meron daw namatay sa kabilang barangay na isang matandang babae, na ang dahilan daw ay sugat sa pagsaksak. Baka sabihin niyo pong nagkataon lang yon, pero yung matanda daw po kasi na yon, matagal nang sinasabing aswang doon sa kabilang barangay. Wala naman din daw nakakitang kung sino at kung kailan ito sinaksak. Bigla na lang daw nilang nalaman na namatay ito dahil daw sa malubhang sugat. Ang hinala daw nila noon, yun na nga po yung nadaling aswang ng lolo ko. Lalo at ansunga ang gamit niya, kaya siguradong ininda yon ng aswang na yon. Lalo at isa po yon sa pangontra sa kanila. Simula daw po noon wala nang nararamdaman sila lolo eh. Ito po yung kanilang kwento. Ikatutuwa po naming magpamilya kung mapili po ninyo ito. Salamat po at paalam. Magandang araw sa inyong lahat. Lino nga pala ng probinsya ng Iloilo. Nangyari din ito sa probinsya namin. At isa ito sa mga karanasan ko, pati na rin ang pamilya ko, na hindi talaga namin masyadong naikukwento sa ibang mga tao. Alam niyo naman siguro na mahirap rin talaga kapag hindi naman din sila naniniwala sa mga nangyari. Nga pala, 57 anyos na ako ngayon. Medyo maedad na rin talaga. Nangyari ang kwentong ito taong 1981 pa. Mga 16 lang yata ako noon eh. Napakatagal na panahon na, pero sino ba namang makakalimot sa ganitong klase ng karanasan at kababalaghan. Kakalibing lang sa yuma ako ng lola noon. Siguro mga 1 linggo pa lang ang nagdaan. Kaya yung isa ko pang pinsan na tawagin naman nating Ana ay hindi pa nakakauwi sa Maynila. Siya na lang yung naiwan sa lahat ng mga kamag-anak namin na nag-uwian dito sa Iloilo. Dahil nga sa pagkamatay at libing ng lola ko. Nagpaiwan talaga siya dahil wala pa namang pasok ng mangyari ito. At medyo na-enjoy rin talaga niya dito sa probinsya. Kaedad ko lang itong si Ana, kaya madalas din kaming magkasama, pati na rin ang kapatid kong babae. Binanggit ko sila dahil kasama sila sa karanasang ito.
Isang gabi, habang nagkukwentuhan kaming tatlo, nagkayayaan kaming bumili ng makakain sa may tindahan. Mahilig kaming kumain talaga kasi noon. Kaso yung problema, sarado na yung pinakamalapit na tindahan. Mga bandang 9:00 na rin ng gabi ito. Sabi ko sa kanila, umuwi na kami dahil ako nga talaga yung tipong medyo may pagkatamad. Pero sabi ng kapatid kong si Nina, pati na rin si Ana, ay maglakad pa daw kami at tignan pa sa ibang tindahan at baka meron pang bukas. Yung lugar pala namin ay malayo sa syudad mismo ng Iloilo. Kaya maituturing ko rin talaga na may pagkaliblib itong baryo namin nung panahong yon. Malayo pa yung ibang tindahan na alam namin. Pero dahil nandun na rin kami, ay naglakad-lakad na lang talaga kami. Yung isa pa ay sarado rin pero sige, dumiretso pa rin kami. Hanggang sa nung medyo malayo na nga kami sa bahay namin. May nahanap naman kaming bukas pa na tindahan. Doon na kami bumili ng makakain namin. Ang dami pang tanong ng tinderong matanda noon dahil nga nakakita siya ng bagong mukha. Ililibre pa nga sana niya yung binili ni Ana, kaso nagpumilit pa rin si Ana na bayaran yon. Maganda rin kasi si Ana ng panahong ito kaya nakursunadahan siguro siya ng matanda. Natuwa naman kami at naglakad na pabalik. Sabi ni Ana noon, pagbigyan na lang daw namin siya dahil sa lugar daw nila sa Maynila, ibang-iba raw talaga. Magulo. At kapag naglakad ka daw sa gabi ng mga ganong oras, ay dapat alerto ka na talaga dahil baka ma-hold up ka pa o mapagtripan. Laking syudad kasi itong pinsa namin. Doon ko na nga sinabi na kahit naman dito sa lugar namin, delikado rin minsan kapag maglakad ka ng gabi. Pero hindi dahil sa hold-upper o sa mga tambay, kundi sa mga kakaibang nilalang, mga aswang. Tumawa lang si Ana sa kanyang narinig, pero seryoso kami ng kapatid ko dito. Ito din kasi yung mga panahon sa lugar namin na talagang makakarinig ka ng kung ano-anong mga kwentong may kinalaman sa mga aswang. Habang tumatawa si Ana ay bigla itong tumigil. Narinig ba ninyo yon? May naglalakad sa likod natin Pabulong niyang sinabi. Liningon namin pero wala naman. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Pero tahimik lang kami habang naglalakad at pinapakinggan pa rin namin ang nasa likod. Parang meron nga. May naglalakad talaga na parang sinusundan kami. Dahil meron din akong narinig. Tumigil ako noon. May tao ba riyan? Sigaw ko noon dahil wala talaga kaming makita rin Pero syempre, wala ring sumasagot. Ilang sandali pa, ay angil na yung naririnig namin sa likuran. Hanggang sa nung lingunin nga namin, may kung anong hayop sa hindi kalayuan na naglalakad palapit sa amin. Mga ilang metro pa po yon, pero may kalakihan yon. At yung mata talaga nung hayop yung kitang-kita sa dilim. Marahan yung lumalapit sa amin. Wala kaming dalang ilaw. Pero medyo maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Kaya hindi naman ganun kadilim. Natigilan kami sandali bago ako nakapag-isip na kumuha ng bato at batuhin yung hayop. Kakaiba talaga yon at palapit ng palapit sa amin. Kinikilabutan na ako noon dahil medyo alam kong baka iba na yon. Napapatras na rin kami noon at tatakbo na nga rin sana nung bigla naman kaming nakarinig ng ingay sa kabilang parte ng kalsada kung saan kami dapat papunta. Mga kalalakihan yon na merong dalang mga solo at ang iingay nila habang papunta din sa direksyon namin. Pasigaw na sana kami noon Pero nung lingunin namin ulit yung hayop, bigla yung nawala. Pagsalubong sa amin ng mga kalalakihan, syempre hindi napigilan ni Ana at ng kapatid ko na sabihin yung tungkol sa hayop. Nagtanong nga sila sa amin kung saan kami bumili at medyo nagtinginan sila nung sabihin ko nga na kila Mang Rafael kami bumili. Yung nabanggit ko ngang tindahan kanina. Nung sabihin namin yon, nagpumilit yung mga kalalakihan
na ihatid kami. Hindi na po ito dahil maganda si Ana kung ano pa, dahil medyo maedad na rin yung mga kalalakihan. At naramdaman ko na totoo lang talaga na nag-aalala sila, lalo na nga sa mga sinabi namin. At kaibigan rin talaga ng tatay ko yung isa doon sa mga kalalakihan, na pawang mga kababaryo lang din namin. Inihatid nga nila kami noon at nakauwi naman kami ng ligtas. Pero hindi ko naman akalain na umpisa pa lang iyon ng lahat ng kababalaghan. Nung sumunod agad na gabi, naglalaro kami ng baraha sa may labas lang banda ng bahay. May mahabang upuan doon na gawa sa kawayan, kung saan kami palaging nakatambay kahit gabi na. Sa gilid ng bahay namin yung upuang ito, kaya sa likod nun ay yung espasyo na sa ilalim ng bahay namin. Dahil may papag yung bahay namin na nakaangat talaga sa lupa yung sahig, lalo at gawa sa tabla yung bahay namin noon. Yun bang tipo na kapag yumuko ka, ay pwede ka rin talagang pumasok doon sa ilalim ng bahay. Nga pala, yung gamit naming baraha dito ay hindi yung ginamit sa lamay ng lola ko . Alam nyo naman yung mga pamahiin ng mga matatanda, na pagkatapos ilibing, ay dapat itapon na rin yung mga barahang ginamit sa mga sugal, habang pinaglalamayan yung patay. Kaya iba itong gamit namin. Nag-e-enjoy kami sa paglalaro nung pumasok ako sandali sa may kusina ng bahay para uminom ng tubig. Naiwan yung kapatid ko at si Ana doon sa may labas. Yung mga magulang ko naman noon ay nasa kwarto na nga nila. Bandang 8:30 ito ng gabi. Sa may kusina namin, medyo mas hindi ganun kadikit-dikit ang mga tabla, na tipong maaaninag mo yung nasa ilalim kapag may gumagalaw doon dahil sa mas malalaking siwang. Kakatapos ko lang uminom ng tubig nung napansin kong parang may gumagalaw sa ilalim, lalo at tumatagos-tagos din doon sa mga siwang ang ilaw na nagmumula sa lampara sa kusina namin. Yun lang kasi yung gamit namin noon. O di kaya ay Petromax, dahil hindi pa abot ng linya ng kuryente noon yung lugar namin. Napatingin talaga ako dahil may gumagalaw. Inilapag ko na yung hawak kong baso at napaupo ako sa may sahig para mas makita ko. Sa labas lang ng kusina yung upuan ng pinsan ko at ng kapatid ko. Doon ko na nga nakita na parang may gumagapang talaga sa ilalim. Kaya mula sa pagkakaupo ay napadapa na nga talaga ako ng bahagya para silipin na nga mismo yung nasa ilalim. At doon ko na nakita na may kakaibang nilalang na gumagapang doon. Napakaitim nun, na kung wala lang yung ilaw na tumatagos sa mga siwang ay baka hindi ko yon mapansin. Kinabahan ako at nangilabot agad, lalo at gumagapang yon papunta sa kung saan naroroon ng kapatid at pinsan ko. Napasigaw ako agad sa kanila na meron ngang aswang sa ilalim. Yun talaga ang una kong naisigaw, sabay tumayo ako. Nung pagtayo ko, nasundan agad yung pagsigaw ko nang sigaw naman ng dalawa sa labas. Napatakbo ako agad sabay kuha ng itak na nandun lang din mismo sa may kusina. Dali-dali akong lumabas ng kusina at hindi ko inaasahan ang maaabutan ko sa labas ng bahay. Hinihila si Ana nung nilalang sa ilalim ng bahay. Talagang hinihila siya sa kanyang paa. Natigilan ako sandali nang makita ko yung kamay ng aswang, habang yung katawan nito ay nandun pa rin nakadapa sa ilalim ng bahay at kamay lang yung nakalabas para mahila yung pinsan ko. Itim na itim yung kamay no na parang mabalahibo. Hinihila naman ng kapatid ko yung pinsan ko para hindi ito tuluyang mapunta doon sa ilalim ng bahay. "Kuya, ano ba? Tulungan mo kami!" sigaw noon ng kapatid ko. Doon na nga ako natauhan agad at agad rin akong lumapit sa kanila. Hinila ko talaga yung paa ni Ana na hinahawakan ng aswang. At nung ayaw niyang bitawan yon, sinubukan ko na yung tagain. Hindi ko pa mataga talaga ng buong lakas dahil baka tamaan ko nga yung paa ni Ana. At medyo mahirap yung gawin
dahil halos kalahati ng katawan ni Ana ay nasa ilalim na rin ng bahay. Kaya pumasok na ako ng konti doon sa ilalim ng bahay at nagawa ko na ngang tagain yung aswang na yon sa kanyang braso pati sa balikat. Hindi pa rin buong lakas, lalo at masikip din sa ilalim na hindi ako makabuelo halos sa pagtaga. Bukod pa sa katotohanan na nanginginig din ang kamay ko noon. Ilang pagkakataon ko pang tinagayon, Sir Dan, bago siya bumitaw. Lumabas na nga rin yung tatay ko noon na nagising na sa kanyang pagtulog. Inikutan ni tatay sa kabila. Doon ko na nga nakita, Sir Dan, kung paanong mabilis na gumapang palabas sa ilalim ng bahay yung aswang na yon. Ang bilis po nung kumilos kahit meron ng tama. At ang hirap sundan ng galaw nun, lalo at itim na itim yung kanyang balat. Hindi ako makapaniwalang nataga ko yon. Hinila ko na agad si Ana palabas doon sa ilalim. Iyak ito ng iyak noon. Narinig kong hinabol ni tata yung aswang doon sa may likod ng bahay. Kaya pinapasok ko na sa bahay yung pinsan at kapatid ko noon. At sinundan ko na nga yung tatay ko. Doon ito sa gubat papunta at sigaw ito ng sigaw. Kung may mga kapitbahay lang sana kami, baka may nakatulong pa sa amin, pero wala kasi talaga. Dahil lupa yon ng lola ko na kami lang din yung nakatira. Andito siya! Sigaw pa ng tatay ko noon, kaya binilisan ko na rin yung pagtakbo. Hanggang sa marinig ko na nga yung tatay ko na sumigaw pa ulit. Naging hayop! Naging hayop! Paulit-ulit niyang sigaw at napatigil na nga ito. Nung maabutan ko siya, pareho na kaming humahango sa pagod dahil pareho kaming pagod na sa kakahabol. Meron pa nga akong tinamong mga sugat noon dahil hindi ko halos makita yung dinadaanan ko dahil sa dilim. At sinusundan ko lang yung liwanag mula sa solo na dala-dala ng tatay ko. Nagkanda sabit-sabit ako sa maliliit na mga puno kaya nagkasugat talaga ako. Ang sabi ni tatay noon, bigla daw talagang naging hayop. Kaya nawala na sa kanyang paningin at hindi na rin kami nakahabol. Paglabas namin doon sa kakahuyan, doon namin napagtanto ni tatay na medyo malapit na rin pala yon sa bahay nila Mang Rafael. Kaya ang sabi ni tatay, bisitahin na rin daw namin yung matanda. Lalo at nagdududa na nga kami sa kanya. Mula nung gabing meron kaming nakitang hayop sa likuran namin. Pagdating namin sa labas ng bahay nila, ay dahan-dahan kaming lumapit tapos agad nga naming narinig na parang nagtatalo si Mang Rafael at ang kanyang asawa. Pero sa mahinang boses lang, nahalatang ayaw nilang merong makarinig. Pero nandoon na nga kami mismo sa labas ng bintana nila kung saan sila banda nagtatalo. Ano bang ginawa mo? Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo na yan, di ba? Paano kung napatay ka? Tigilan mo yung pag-aswang mo. Sabi pa ng asawa nito. Doon na nga nagalit yung tatay ko at sumigaw siya na pinapalabas niya ng bahay si Mang Rafael. Pero bigla silang tumahimik sa loob. At yung anak nitong babae yung lumabas na nakikiusap sa amin na huwag kaming maghanap ng gulo doon. Yung mga kapitbahay ni Mang Rafael naglabasan na rin. Sinigaw talaga ni tatay noon na aswang nga yung matanda. Pero umawat na rin ang ibang mga tao. Kaya wala kaming nagawa kundi umalis. Kinabukasan, nalaman na rin ng mga kapatid ng tatay ko yung nangyari. At pinayuhan nila kami na umiwas na at medyo kumakalat ng araw yung nangyari. Kaya wala kaming nagawa kundi sundin yon. 2 araw yata yung lumipas. Bumalik na si Ana sa Maynila. Talagang natakot ito. Doon na nga rin siya naniwala. Yun na yata yung huling bakasyon ni Ana dito sa lugar namin. Dahil talagang ayaw na nga niyang magbakasyon sa amin. Bago siya naniwala, siya na mismo yung nakaranas. Buti at hindi nga siya nahila ng gabing yon. Kung sakaling nagawa siyang hilahin ng aswang sa ilalim, hindi ko na alam kung ano yung posibleng nagawa niya. Ang sabi nila tatay, may mga aswang raw talaga na ganon ka-agresibo kapag kursunada talaga nila
ang isang tao. Maswerte lang kami at walang napahamak. Simula noon, umiiwas na po si Mang Rafael, pati na rin yung pamilya nito. Kahit hanggang ngayon napatay na rin yung matanda, umiiwas pa rin sa amin ang pamilya nito. Totoo talagang aswang yung matanda, at baka minana pa yon ng ibang miyembro ng kanyang pamilya. Pero dito ko na nga rin ito tatapusin. Maraming salamat. Mel ang pangalan ko. Nakatira dito, sa isang bayan sa Camarines Sur, na hindi ko na lamang papangalanan pa. Isa po akong driver ng jeepney sa lugar namin. Halos 10 taon ko na rin po itong ginagawa. Kaya talagang masasabi ko na naranasan ko na rin yung lahat ng dapat maranasan ng isang driver ng jeepney. Pamana ng aking ama ang jeep na gamit ko ngayon. Ito yung jeep na bumuhay sa pamilya namin dati. Ang nagpaaral sa aming magkakapatid. Kaya parang parte na rin ng pamilya namin ang jeep na ito. Si Itay pa mismo yung nagpangalan dito noong binili niya ito sa isang talyer sa lugar namin. Nakalagay pa yung pangalan sa itaas ng windshield ng jeep. Malakas. Simbolo raw ito ng lakas na ibinibigay sa mga taong nagmamaneho ng jeep na ito, sabi ng tatay ko. Kaya nga nang mamatay yung tatay ko sa atake sa puso, pinilit naming maging malakas. Dahil ako yung panganay, sa akin na iatang yung responsibilidad na maging ikalawang tatay ng pamilya. May 2 pa akong kapatid na dapat pag-aralin. Kaya simula nang hinawakan ko yung manibela ng jeep ng tatay ko, ipinangako ko na pagtatapusin ko muna sila bago ako maghanap ng sariling pamilya. At sa kabutihang loob nga ng Diyos at sa lakas na binigay sa akin ng jeep, pati na rin ang suporta nila mama, napagtapos ko po yung 2 kong kapatid. Teacher na ngayon ang sumunod na babae sa akin, samantalang yung bunso ay katatapos lang din sa kursong criminology. Dito rin sa pamamasada ko nahanap ang kasintahan ko ngayon, si LV. Sumakay po ito minsan sa unahan ng jeep. Paglingon ko ay para bang tumigil yung mundo ko. Nabusinahan pa nga ako ng bumubuntot na kotse dahil nakatingin lang talaga ako sa kanya. Hindi ko na siya pinabayad pa. Sabi ko, hihingin ko na lang ang kanyang number. At simula po noon, lagi na kaming nagkakausap sa telepono. Hanggang sa umabot sa punto na sinagot po niya ako. At opisyal nga kami na naging magkasintahan. Paano ko nga ba ipagpapatuloy ang kwentong ibabahagi ko? Hindi ko rin alam eh. Matagal na rin talaga itong nangyari. Siguro ay mga ilang taon na rin, pero hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa akin ang mga alaala. Bumabalik pa rin sa akin ang gabing iyon na para bang kahapon lang nangyari. At kapag binabangungot ako at nagigising tuwing hating gabi, hindi na ako nakakabalik sa pagtulog. Trauma raw ito eh, sabi ng isang kaibigan nang minsan ko itong makwento sa kanya. Umaga talaga yung oras ko sa pamamasada, pero may mga araw na inaabot ako hanggang 12:00 ng gabi sa aking daan. Depende yan sa dami ng pasahero sa araw na iyon. Tandang-tanda ko pa yung okasyon nung araw na iyon. 14 ng Pebrero, araw ng mga puso. Medyo marami ang pasaherong pauwi. Kaya naman 11:00 na ng gabi, ay namamasada pa rin kami ni Malakas. Pabalik-balik sa ruta. Swerte ako noong araw na iyon. Halos doble nga yung kita ko kung ikukumpara sa mga normal na araw ng pamamasada.
Alauna na ng madaling araw nung humupa ang mga sumasakay na pasahero. Kaya naman napagpasyahan kong umuwi na rin sa amin. Pagkatapos mabayaran ng konduktor na kasama ko, dumiretso na rin po ako pauwi. Medyo malayo ang bahay na inuuwian ko. Mag-isa lang ako sa biyahe, pero sanay na rin naman ako. Kahit pa marami sa dadaanan kong lugar ay talagang madilim. Liblib at halos walang kabahayan sa gilid ng daan. Marami na akong naririnig na kwentong kababalaghan tungkol sa madilim na bahaging ito ng daan. Marami nang nakapagsabi na meron daw sumasakay na multo dito. Ayon sa kwento, meron daw pumapara sa mga jeep o tricycle na nakaputing babae o kaya naman ay lalaking nakasuot ng unipormeng pangsundalo. Kapag daw sinasakay mo ang mga ito, sigurado raw na hindi maganda ang mangyayari sa iyong biyahe. Ang sabi pa nga nila, karamihan daw sa mga aksidente sa lugar na iyon ay dahil daw talaga sa nagpapakitang mga multo. Sa tagal ko pong driver ng jeep, ni minsan ay hindi ko naranasan na parahin ng nakaputing babae o sundalong lalaki. Ewan ko ba, siguro hindi rin talaga ako matatakotin. At mas lalong hindi ako naniniwala na may mga masasamang elemento na kasama nating tumitira dito sa mundo. Pero yung nangyari sa akin nung gabing yon, ang nakapagpabago sa paniniwala ko. Mabagal yung andar ko sa daan nung gabi na iyon. Malabo na rin kasi ang aking mata. At medyo antok na rin. Mabuti nang maging maingat sa biyahe. Lagi sa aking pinapaalala ni LV na lagi kong unahin ang kaligtasan ko sa pagmamaneho. Nakatutok lamang ako sa radyo noon. Nagpapatugtog ng mga kanta. Ito yung ginagawa ko para hindi ko naman maramdaman na nag-iisa ako. Pagliko ko, ay nagulat ako ng tamaan ng headlights ko, yung isang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada. Malayo pa, pero naaaninag ko na kung paano itong tumayo sa gilid habang nakatingin sa jeep na papalapit sa kanya. Para siyang estatwa. Sobrang lapit niya sa kalsada na kung hindi iiwas yung jeep, ay siguradong mahahagip po siya nito. Nang halos 5 metro na lang ang layo ko, ay mas naaninag ko siya ng maayos. Ang laki po niya. Mga 6-footer na lalaki na nakaputi ng t-shirt, basketball shorts at may makapal na buhok na parang ilang taon nang hindi nakapagpagupit. Iwinagayway nito ang kanyang kamay sa ere. Gusto po nitong sumakay. Sa pagkakataong iyon ay hinding-hindi ko talaga alam kung bakit ako tumigil. Kung bakit pinasakay ko ang lalaki. Kahit pa masama na talaga ang aking kutob. Siguro ginawa ko iyon dahil nakasanayan ko ng tumigil sa harap ng mga pumaparang tao. Pero nangyari na eh. Dahan-dahang naglakad yung lalaki papunta sa likod. Umakyat ito at naramdaman ko pa ang bahagyang paggalaw ng jeep nang makasakay po ito. Tumitig ako sa salamin. Nakaupo siya sa dulo. Pinaandar ko na ulit yung jeep. Saka ko lamang napansin ang lamig ng simoy ng hangin sa aking balat. Nagpaalam na rin yung host ng radyo. Static na lamang yung lumalabas na tunog. Talagang mag-isa na lang ako. Pagtingin ko sa salamin, nasa may gitna na ng jeep yung lalaki. Nasa bintana lang nakatingin. Lumalapit ba siya? Bulong ko sa sarili ko noon. Ibinalik ko yung tingin ko sa kalsada. Ang linis ng daan. Wala man lang akong sasakyan na nakakasalubong. Parang padilim ng padilim ang gabi. Pinihit ko yung radyo.
Naghanap ng istasyon na bukas pa. Pero puro static na lang talaga ang inilalabas nito. Kaya pinatay ko na nga yung radyo. Pagtingala ko sa salamin, halos 1 metro na lang ay nasa likod ko na yung lalaki. Lumalapit nga siya sa akin. Hindi na ako mapakali. Hindi ko maipokus yung tingin ko sa daan. Pakiramdam ko, anumang oras, lalapit yung lalaki sa likod ko at hold upin ako. Pinakiramdaman ko ng paa yung tubo sa ilalim ng upuan. Sabi ko noon, oras na magdeklara yung lalaki ng hold up, huhugutin ko agad yung tubo at iwawas-iwas ito sa kanya. Pero buti na lang at hindi iyon nangyari. Pagtingin ko ulit sa salamin, wala na yung lalaking pasahero sa likod. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naramdaman ko yung malamig na kamay sa balikat ko. Paglingon ko, katabi ko na yung lalaki. Pero iba na yung anyo nito. Nanlilisik na kulay pulang mga mata. Bibig na punong-puno ng mga ngipin na parang matatalas. Habang nakatutok sa aking leeg, ang mga daliri niyang merong mga kuko na mahahaba. Hindi ako makagalaw sa pagkakaupo. Bumagal na yung andar ng jeep hanggang sa itinigil ko na ito sa gitna ng kalsada. Alam kong isang kalabit lang niya sa aking leeg. Sisirit na ang pulang dugo ko sa loob ng jeep. Halos sumabog po yung puso ko dahil sa kaba. Anong kailangan mo? Pautal-utal ko pang sabi. Isa na namang sariwang karne. Matagal na rin akong hindi nakatikim ng sariwang karne. Medyo malumanay lang po nitong sabi. Pero nakakapanghilakbot. Parang awa mo na. Ibibigay ko yung lahat ng pera na kinita ko ngayong araw. Huwag mo lamang akong sasaktan. Wika ko pa sabay bukas ko ng lalagyan ng pera. Nanginginig pa ang mga kamay ko sa sobrang kaba. Kasama ng mga barya at papel na pera, ang rosaryo na lagi kong dinadasalan sa umpisa ng pamamasada. Tumawa siya ng tumawa. Pera, anong gagawin ko sa pera mo? Walang kwenta sa aming mga aswang. Yang pera. Laman ang kailangan namin. Laman ng tao. Wika nito sabay sinakal niya ako sa leg. Mahigpit. Medyo napatras ako dahil sa kanyang lakas. Gustong gusto ko talaga ang itsura ninyong mga tao sa tuwing pinapatay ko kayo. Ang takot sa mga mukha ninyo ang bumubuhay sa katawang lupa ko. Wika nito sabay tawa ng malakas. Nawawala na ako ng hininga. Umiikot na ang paningin ko, pero pilit ko pa rin kinakapa ang lalagyan ng pera. Hinahanap ang bagay na siguradong makakapagligtas sa akin. Nang makuha ko ito, agad ko itong ipinatong sa kamay niyang nakasakal sa aking leeg. Napaso yung kamay niya sa rosaryong idinampi ko. Sumigaw na parang hayop yung aswang na iyon. At pilit hinihipan dahil sa sakit. Agad ko namang ipinulupot sa kamao ko ang rosaryo. At saka ko buong lakas na sinuntok yung aswang na iyon. Sa pagkakataong iyon ay para bang nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Tumama sa kanyang pisngi ang aking kamao. Naramdaman ko yung pagkasunog ng kanyang pisngi. Tumilapon yung aswang palabas ng jeep at bumagsak sa damuhan sa gilid ng kalsada. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad kong hinawakan ng manibela
at saka tinapakan ang silinyador. Humarurot yung jeep sa tahimik na gabi. Noon ko lamang pinaandar si malakas ng ganon kabilis. Tila ba lumilipad sa ere yung jeep na minamaneho ko. Binagalan ko lamang ulit yung andar nang marating ko na yung bahay namin. Agad kong pinasok sa gate yung jeep at sinarado yung mga pinto pagkapasok. Tsaka dumiretso sa kwarto. Kahit na pagod mula sa maghapong pamamasada ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Pabalik-balik ako sa bintana. Tinitignan kung nakasunod ba yung aswang na naging pasahero ko sa jeepney. Buong gabi ko ring hawak yung rosaryo. Dahil alam ko na yun lamang yung tanging bagay na makakapagtaboy ng aswang na naging pasahero ko. Simula nung gabi na iyon, hindi na ako umuuwi pa ng hating gabi sa pamamasada. Hindi na rin ako dumadaan sa mga lugar na sobrang dilim o kaya naman ay walang tao. At ipinangako ko rin sa aking sarili na kahit anong mangyari, hindi na ulit ako magpapasakay ng pasahero kapag pauwi na. Mabuti na lamang at may baon akong rosaryo ng gabing yon. Kung hindi, sigurado ay nabiktima na ako ng aswang na iyon. Dito ko natatapusin ang kwento na ito. Sana nagustuhan po ninyo ang ibinahagi ko at maraming salamat po.